Kabanata 1786, ang katawan sa limitasyon. Lumalabas na hindi natalo si Zephyr sa unang sagupaan niya kay Li Xiao, ang Diyos ng Iron Palm. Ngunit hindi rin iyon nangangahulugang wala siyang naging kapalit. Malakas ang kanyang kalaban. At sa matinding labanan, malaki rin ang naging konsumo sa enerhiya ni Zephyr. Mas malala pa rito, mula nang mapino niya ang banal na karakter, hindi pa lubusang naging matatag ang kanyang katawan. Kahit gumamit siya ng ilang pambihirang kayamanan upang pansamantalang patatagin ang sarili. Hindi pa rin sapat iyon. Para itong isang lobo. Kapag patuloy mo itong hinihipan, lalo itong lumalaki. Ngunit kapag lumampas na sa limitasyon, isang sandali lang ang kailangan para sumabog ito. At ngayon, malapit nang maabot ni Zephyr ang sarili niyang limitasyon. Bagamat ang kanyang katawan ay pinanday ng sinaunang paraang Draconico at higit na malakas kaysa sa katawan ng isang ordinaryong martial artist. May hangganan pa rin ito. At pagkatapos ng napakatinding labanan kanina, bahagyang nabasag ang balanse ng kanyang katawan. May naramdaman siyang kakaibang kirot sa buong katawan. Ngunit bago pa niya tuluyang mabawi ang kanyang lakas. Roar! Muling umalangaw ang nakakatakot na dagandong. Napatingin si Zephyr sa harapan. At doon niya nakita si Li Xiao. Ang mga mata ng Diyos ng Iron Palm ay malamig na parang mata ng isang demonyo. Puno ng matinding hanggaring pumatay. Boom! Biglang sumabog ang marahas na enerhiya mula sa katawan ni Li Xiao. At sa susunod na sandali, iniabot niya ang isang palad. Boom! Sa isang iglap, ang palad ay mabilis na lumaki. 10-10 milyong beses. Para bang isang napakalaking kamay na kayang takpan ang buong kalangitan. Biglang dumilim ang buong void. Ang pinaka-nakakatakot. Napakabilis nito. At dala nito ang bigat na tila isang napakalaking bundok na bumabagsak mula sa langit. Saan man ito dumaan, gumuho ang lahat. Ang mga buhay na nilalang na hindi sapat ang lakas ay direktang bumagsak. Ang mga balakid ay nadudurog. At ang ilan ay tuluyang nagiging abo sa ilalim ng napakalaking palm power. Kung isang ordinaryong martial artist ang tatamaan nito, halos walang posibilidad na mabuhay. Gitling-gitling-gitling. Nako! Parang mapapahamak ang binatang iyon. Maraming martial artist ang nakatingin kay Zephyr. Sa pagkakataong ito, halos lahat sila ay pare-pareho ang iniisip. Talo na siya. Hindi lamang dahil malakas si Li Xiao. Ang Myriad Beast Academy at Heavenly Dust Academy ay parehong napakalaking puwersa. Napakalalim ng kanilang pundasyon. Kung may isang tao na gustong harapin ang dalawang puwersang ito ng mag-isa. Maliban na lamang kung mas nakakatakot pa ang kapangyarihang nasa likod niya. Para na rin siyang naghahanap ng kamatayan. At ngayon, tila nasa ganitong sitwasyon si Zephyr. Isang palad lamang. Isang simpleng palad ni Li Xiao. Ngunit sapat na upang maramdaman ni Zephyr ang napakalaking pressure. Para bang sandaling tumigil ang buong void. Gitling-gitling-gitling. Sa normal na kalagayan, hindi naman imposible para kay Zephyr na harangan ang ganitong uri ng pag-atake. Ngunit ngayon, hindi normal ang kanyang kalagayan. Biglang dumaloy ang matinding sakit sa buong katawan niya. Para bang anumang sandali ay maaaring gumuho ang kanyang katawan. Ang lakas na dapat sana niyang mailabas. Hindi niya mailabas ng maayos. At habang pilit niyang pinipigilan ang sakit, lalong bumibigat ang pasanin sa kanyang katawan. Damn it! Alam ni Zephyr ang problema. Hindi ang kanyang kalaban ang tanging problema. Ang sarili niyang katawan ang nagsisimulang tumalikod sa kanya. Gitling-gitling-gitling. Swoosh! Sa sandaling makita ni Nine Netherbird ang sitwasyon, bigla nitong ibinuka ang mga pakpak. Boom! Isang napakalaking bola ng itim na apoy ang bumulusok patungo sa napakalaking palad. Kasabay nito, magwala ka. Umungal si Cursed Devil King. Swoosh! Iwi na siwas niya ang Death Sickle. Isang napakalaking itim na enerhiya ang sumabog at sumalubong sa palm power ni Li Xiao. Boom! Nagsalpukan ang itim na apoy, cursed energy, at napakalaking bakas ng palad. Isang hindi maisip na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Ang void ay tila tuluyang mababasag. Gitling-gitling-gitling. Napakalakas ni Nanay Netherbird at Cursed Devil King. Ngunit may isang malaking problema.
Hindi nila kayang tapusin sina Yang Yunchen, Yang Xuanwang, at ang iba pang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. At habang nakikipaglaban sila, lalong nagiging alanganin ang kalagayan ni Zephyr. Mula sa pagiging nasa ibabaw, unti-unti siyang napunta sa pagiging nasa ilalim. Mula sa pagiging agresibo, napilitan siyang maging depensibo. Sa malayo, may ilang martial artist na agad na nakapansin sa pagbabago. Umalis na tayo. Hindi na yata kayang tiisin ng lalaking iyon. Ngunit, walang nakakaalam na sa ilalim ng matinding sakit. Hindi pa sumusuko si Zephyr. Tahimik niyang kinuyam ang kanyang kamao. Ang kanyang katawan ay nasa limitasyon. Ang kanyang enerhiya ay halos mauubos. At ang kanyang kalaban ay isang eksperto sa ikalawang antas ng alchemy na may napakalakas na bloodline. Ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi pa niya tuluyang ipinapakita. Ang banal na karakter. At ngayon, kung hindi niya ito gagamitin, maaaring dito na matapos ang lahat. Ngunit kung gagamitin niya ito habang hindi pa handa ang kanyang katawan, maaaring hindi ang kalaban ang unang bumagsak, kundi ang sarili niyang katawan. Palaisipan para sa manunood. Ano ang pipiliin ni Zephyr? Ipipilit ba niyang gamitin ang banal na karakter at isugal ang sarili niyang katawan? O may iba pa siyang nakatagong paraan upang baligtarin ang sitwasyon? At kung tuluyang sumabog ang kapangyarihan ng banal na karakter sa kanyang katawan, sino kaya ang unang matatalo, si Li Xiao o mismong si Zephyr? Kabanata 1787, ang pagdating ni Consort Ming. Kahit labis na naguguluhan ang lahat kung bakit biglang tumigil sa pag-atake si Zephyr. Para kina Yang Yunchen at Yang Xuanwang, isa itong napakagandang pagkakataon. Hindi sila nag-atubili. Swoosh! Sabay silang nagpakawala ng mas mabangis na pag-atake, pilit na hinahabol ang pagkakataong tuluyang mapatay si Zephyr. Ngunit hindi lamang sila ang naging mas agresibo. Matapos pakawalan ni Li Xiao ang kapangyarihan ng kanyang demonic tiger bloodline, lalong naging mabagsik ang Diyos ng Iron Palm. Sa kanyang mga mata, si Zephyr na lamang ang natitirang target. Paulit-ulit niyang iwinawasiwas ang kanyang mga palad. Boom! Boom! Bawat hampas ay naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan na kayang gumiba ng void. Sa tulong ng demonic tiger bloodline, biglang tumaas ng ilang beses ang kanyang fighting power. Dahil dito, kahit ang Cursed Devil King at Nine Netherbird ay nahirapang harapin ang sitwasyon. Hindi lamang nila kailangang protektahan si Zephyr. Kailangan din nilang harapin sina Li Xiao at Yang Yunchen. At sa pagkakataong ito, napakarami ng kalaban. Kahit gaano sila kalakas, unti-unti silang napipilitang umatras. Gitling-gitling-gitling. Habang papalapit ang panganib, biglang dumagundong ang isang malamig na tinig ng babae. Emph! Kasunod nito, swoosh! Isang nakakasilaw na gininto ang sinag ang biglang kumislap. Isang maputi at payat na kamay ang dahan-daang humiwa sa kawalan. Napakaganda nito. Parang kamay ng isang immortal na bumaba mula sa langit. Ngunit walang sino mang naglakas loob na pagtuunan ng pansin ang kagandahang iyon. Dahil sa mismong sandali na gumalaw ang kamay. Boom! Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog. Ang enerhiya ay kumalat na parang isang napakalakas na bagyo. Saan man ito dumaan, gumuho ang lahat. Ang mga hadlang ay nadurog. At sa loob lamang ng ilang segundo, napuksa ang mga martial artist ng Heavenly Dust Academy. Walang iniwang katawan. Walang nakaligtas. Napakabilis ng lahat. Napakalakas ng pag-atake. At sa sandaling iyon, natahimik ang buong larangan ng digmaan. Gitling-gitling-gitling. Sino ka? Anong lakas ng loob mong makialam sa mga gawain ng Heavenly Dust Academy? Mabangis na sumigaw si Yang Yunchen. Ngunit mula sa malayo, isang malamig na tawa ang umalangaw-ngaw. Ha ha ha. Ang tinatawag ninyong unang akademya ng Muan Domain. Bahagyang tumalim ang boses. Sa tingin ko, isa lang kayong tumpok ng basura. Napakalamig ng tono. Puno ng paghamak. At higit sa lahat, walang takot. Unti-unting lumitaw ang isang magandang figure sa kawalan. Isang babae. Napakaganda ng kanyang mukha na parang inukit mula sa jade. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa madilim na cyan na liwanag. Malamig ang kanyang aura. Mataas ang kanyang tindig.
At ang kanyang presensya. Parang isang mapagmataas na emperoress na bumaba sa mundo. Napatingin ang lahat sa kanya. At sa sandaling makilala siya ng ilan. Ano? Siya iyon. Ang babaeng iyon. Si Consort Ming. Ming Ruyu. Ang pangalan na iyon ay sapat na upang magdulot ng kaguluhan. Isa siyang napakakilalang babae. Saan man siya magpakita. Imposibleng hindi siya mapansin. At higit sa lahat, hindi na rin bago kay Zephyr ang kanyang mukha. Gitling-gitling-gitling. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Zephyr. Hindi niya inaasahang lilito si Ming Ruyo sa ganitong kritikal na sandali. Sa kalagayan niya ngayon, halos wala na siyang natitirang lakas para lumaban. At ngayon, biglang dumating ang isang babaeng may kakayahang pumatay ng napakaraming eksperto sa isang pag-atake. Ngunit hindi pa rin malinaw. Kakampi ba siya? O may sarili siyang pakay? Gitling-gitling-gitling. Malamig na sumanghal si Li Xiao nang makita si Ming Ruyo. Ang usaping ito ay tungkol sa Muan Domain. Wala kang karapatang makialam. Umalis ka sa daan ko. Boom! Biglang naglabas si Li Xiao ng dalawang napakalakas na palm force. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Walang awa. Direkta niyang ipinadala ang dalawang mabagsik na atake kay Ming Ruyo. Swoosh! Ngunit nanatiling kalmado si Ming Ruyo. Hindi man lamang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa halip, tumingin siya kina Nine Netherbird at Cursed Devil King. At marahang nagsalita. Tara na. Dalawang salita lamang. Ngunit sapat na iyon. Napatingin ang dalawa sa kanya. Pagkatapos, maraming salamat. Samantala, halos wala nang natitirang lakas si Zephyr. Mahina na ang kanyang katawan. Mabigat ang kanyang paghinga. At ang banal na karakter sa kanyang katawan ay patuloy na kumikilos. Para bang may isang napakalaking puwersang pilit na kumakatok mula sa loob. Ngunit ngayon, may isang misteryosang babae na biglang dumating upang iligtas sila. Ang tanong, bakit? Bakit pinili ni Ming Ruyo na tulungan si Zephyr sa mismong sandaling nasa bingit na siya ng kamatayan? At higit sa lahat, ano ang tunay niyang pakay kay Zephyr? Dahil kung kaya niyang lipulin ang napakaraming eksperto sa isang galaw lamang. Bakit niya kailangang iligtas ang isang taong halos wala ng lakas? Ano ang alam ni Ming Ruyo na hindi alam ng iba? Kabanata 1788, ang lihim ng Pure Gold Bloodline. Matapos magpasalamat si Cursed Devil King, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Swoosh! Agad niyang isinama sina Nine Netherbird at Zephyr palayo sa larangan ng digmaan. Ngunit hindi iyon pinalampas ni Li Xiao. Damn it! Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-arrogant si Ming Ruyo. Sa harap mismo niya, inagaw nito ang mga taong gusto niyang patayin. Dahil sa matinding galit, biglang sumabog ang kapangyarihan ng kanyang palm mark. Boom! Ilang beses na lumakas ang orihinal na palm force. Isang napakalaking bakas ng palad ang humiwa sa void at mabilis na bumagsak patungo kay Ming Ruyo. Ngunit, hindi siya umiwas. Sa halip, kalmado siyang humakbang pasulong. Para bang hindi isang nakakatakot na pag-atake ang paparating sa kanya. Pinili niyang harapin ito ng direkta. Boom! Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. At kasunod nito, crack! Isang nakakakilabot na tunog ng pagkabali ng buto ang umalangaw-ngaw sa buong kawalan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Li Xiao ang napalipad. Puff! Dumura siya ng dugo habang pilit na pinatatatag ang kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang Diyos ng Iron Palm sa nangyari. Tinitigan niya ang kanyang palad na halos hindi na may galaw. At sa kanyang mga mata, may bakas ng matinding takot. Hindi ko inaasahan. Ang iyong bloodline. Napasinghap siya. Pure Gold Bloodline. Gitling-gitling-gitling. Biglang natahimik ang buong lugar. Ano? Pure Gold Bloodline. Nang marinig iyon mula mismo kay Li Xiao, lahat ng martial artist ay napatingin kay Ming Ruyo. Ang babaeng nakatayo sa kawalan ay napakaganda. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino mang nang-ahas na humanga sa kanyang kagandahan. Dahil ngayon nila naunawaan. Ang magandang babaeng ito ay parang rosas na may nakatagong mga tinak. Napakaganda. Ngunit, nakakamatay. Ang Pure Gold Bloodline ay isang pambihirang sangay ng metal property power. At ang pinakakakilakilabot na katangian nito
Pagpatay. Ang bawat galaw ng isang gumagamit nito ay maaaring magdala ng napakatalas na puwersa. Mas matalas pa kaysa sa ordinaryong blade energy. Ang metal nature ay likas na nakatuon sa pag-atake at pagpatay. At ang kapangyarihan nito, hindi man lang mas mababa sa lakas ng kidlat. Kaya naman nang marinig ito ng mga martial artist, wala nang ahas na lumapit. Gitling gitling gitling. Kahit inilalayo na siya ni Cursed Devil King at Nine Netherbird, patuloy pa ring pinagmamasdan ni Zephyr ang labanan. At habang nakikita niya ang tunay na lakas ni Mingruyo, hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi talaga simple ang babaeng ito. Sa totoo lang, malaki ang naging pagkakamali niya sa pagtatansya sa kanyang lakas. Akala niya ay malakas lamang si Mingruyo. Ngunit ngayon, mas malakas pala siya kaysa sa inaakala niya. Kahit si Li Xiao, ang Diyos ng Iron Palm na kayang hamanin ang mga eksperto na mas mataas ang cultivation. Malinaw na dehado sa harap niya. At lalo pang naging interesado si Zephyr. Bakit? Bakit siya pinili ni Mingruyo na iligtas? Hindi naman sapat ang relasyon nila para gawin niya iyon. Hindi naman sila magkalapit. Kaya, ano talaga ang dahilan? Biglang may naalala si Zephyr. Dahil ba? Sa pagkakataong iniligtas ko siya. Noong nakaraan, nakulong si Mingruyo sa loob ng Dragon Trapping Array. At sa kritikal na sandaling iyon, si Zephyr lamang ang tumulong sa kanya upang makatakas. Marahil, ito ang dahilan kung bakit niya ngayon ibinalik ang pabor. Bahagyang napangiti si Zephyr. Napakaseryoso naman ng babaeng iyon. Hindi niya talaga inaasahan na matatandaan pa nito ang isang simpleng pagtulong niya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi rin maitatanggi na medyo nakakahiya ang kanyang sitwasyon. Matapos ang napakatinding labanan, halos maubos ang kanyang lakas. At kung hindi dumating si Mingruyo sa tamang oras, maaaring ibang kwento na ang pinag-uusapan ngayon. Gitling gitling gitling. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Nine Netherbird. Saan tayo pupunta ngayon? Bahagya nitong ibinuka ang malalaking pakpak nito habang naghihintay sa sagot ni Zephyr. Hindi nagtagal ang pag-iisip ni Zephyr. Pumunta tayo sa mansion ng General. Tumalim ang kanyang mga mata. Iyon ang lugar na ipinapapunta sa akin ng lalaking iyon noon. At ngayon, bahagyang humigpit ang kanyang kamao. Nakuha ko na ang banal na karakter. Panahon na para tuparin ko ang ipinangako ko sa kanya. Swoosh! Sa sumunod na sandali, isang malaking itim na figure ang mabilis na dumaan sa kalangitan. Kasama sina Zephyr, Cursed Devil King, at Nine Netherbird. Mabilis silang naglaho sa malayo. Ngunit habang papalapit sila sa mansion ng General, may isang bagay na hindi alam ni Zephyr. Ang lugar na kanyang pupuntahan ay maaaring magbukas ng panibagong lihim tungkol sa banal na karakter. Palaisipan para sa manunood. Bakit talaga iniligtas ni Mingruyo si Zephyr? Dahil lamang ba iyon sa utang na loob niya noong iligtas siya nito sa Dragon Trapping Array? Oh! May mas malalim siyang nalalaman tungkol kay Zephyr at sa banal na karakter. At ngayong pupunta si Zephyr sa mansion ng General. Sino kaya ang naghihintay sa kanya roon? Isang kakampi, isang bagong kalaban, o isang lihim na tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran? Kabanata 1789, Ang lakas ni Consort Ming. Consort Ming. Isa ka lamang tagalabas. Paano ka nang ahas na makialam sa mga gawain namin? Sumosobra ka na. Galit na galit ang Diyos ng Iron Palm habang nakatitig kay Mingruyo. Ngunit nanatiling kalmado ang babae. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Gawin mo kung kaya mo. Bahagya siyang tumingin kay Li Xiao. Kung hindi, lumayo ka sa daan ko. Napangisi si Li Xiao sa galit. Hindi niya inaasahang ganoon kabastos si Mingruyo. Isa siyang tanyag na eksperto sa buong Yuan domain. Marami na siyang natalong makapangyarihang martial artist, at maging ilang matatandang eksperto ng mga academy ay namatay sa kanyang kamay. Kaya naman halos lahat ng nakakakita sa kanya ay nagbibigay ng respeto. Ngunit si Mingruyo, wala man lang pakialam. Sa harap ng napakaraming tao, para bang isa lamang siyang ordinaryong nilalang. Paano hindi magagalit ang Diyos ng Iron Palm? Consort Ming. Mabuti at ayokong makipagtalo sa iyo dahil nagmula ka sa Qinglan territory. Kaya ipinapayo ko sa iyo.
Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Habang nagsasalita, patuloy niyang tinitingnan ang direksyong nilisan ni Zephyr. Halatang ayaw niyang hayaang makatakas ito. Ngunit, nakakatawa. Malamig na boses ni Ming Ruyo. At sa sandaling iyon, boom! Biglang yumanig ang void. Isang napakatalim na gininto ang palm light ang bumagsak mula sa kalangitan. Napakabilis. Halos walang sino mang nakakita kung paano ito nabuo. Boom! Sa ilalim ng gulat na mga mata ng lahat. Muling napalipad si Li Xiao. Puff! Isang malaking bugzo ng dugo ang sumabog mula sa kanyang bibig. Kasabay nito. Crack! Crack! Sunod-sunod na tunog ng pagkabali ng buto ang umalangaw-ngaw. Mas malala ang pinsala niya ngayon kaysa sa unang pagkakataon. Gitling-gitling-gitling. Grabe. Napakalakas. Ang mga martial artist na kanina pa may masasamang balak laban kay Ming Ruyo ay agad na natigilan. Walang nang ahas na gumalaw. Maging sina Ouyang Xuanwang at Yang Yunchen ay namutla. Napakalinaw ng ipinakita ni Ming Ruyo. Hindi sila ang kanyang katapat. Samantala, sa lupa. Puff! Puff! Hirap na hirap si Li Xiao. Punong-puno ng dugo ang kanyang katawan. May malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi nito, at maging ang ilang buto ay nakalitaw na. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, ang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala na ang dating yabang. Wala na ang dating kumpiyansa. Ang natitira, takot. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila. Mukhang ordinaryo lamang ang galaw ni Ming Ruyo. Ngunit sa kanyang paningin, kasing bilis iyon ng kidlat. Kahit taglay niya ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Hindi niya nagawang labanan ito. At ang mas nakakatakot pa, maaaring hindi pa iyon ang buong lakas ni Ming Ruyo. Tinitigan niya ang babaeng nakatayo sa harapan niya. Napakabata nitong tingnan. Ngunit ang lakas. Napakalalim. Sa kaibuturan ng puso ng Diyos ng Iron Palm, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon. Nakaramdam siya ng tunay na pangamba. Kung talagang gugustuhin siyang patayin ni Ming Ruyo, hindi iyon magiging mahirap. Gitling-gitling-gitling. Tara na. Bilasan ninyo. Nilunok ni Li Xiao ang isang healing elixir habang pilit na tumatayo. Hindi na niya gustong ipagpatuloy ang laban. Hindi niya kayang talunin si Ming Ruyo. At kung siya mismo ay walang laban, ano pa ang magagawa ni Yang Yunchen at Ouyang Xuanwang? Kahit pagsamahin pa ang kanilang lakas, maaari silang mapatay sa isang galaw lamang. Kaya kahit labis ang kanilang galit at kahihiyan, wala silang ibang pagpipilian. Umatras sila. Unti-unting nilisan ni Yang Yunchen at ng iba pa ang lugar. Habang pinagmamasdan sila, tahimik lamang si Ming Ruyo. Hindi niya sila hinabol. Samantala, sa malayo, napansin ni Wang Lei ang lahat. Nang makita niyang umaalis na ang grupo, hindi na rin siya nag-atubili. Kailangan niyang umalis. Swoosh! Mabilis siyang nawala sa malayo. Ngunit habang papalayo siya, isang tanong ang hindi niya maalis sa kanyang isipan. Sino ba talaga si Ming Ruyo? At bakit? Parang hindi siya natatakot sa kahit anong puwersa sa Muan Domain. Gitling-gitling-gitling. Palaisipan para sa manunood. Kung ang isang simpleng palm strike ni Ming Ruyo ay kayang durugan ang Diyos ng Iron Palm, gaano ba talaga kalakas ang tunay niyang cultivation? At higit sa lahat, bakit niya piniling tulungan si Zephyr sa halip na patayin o pabayaan lamang itong makatakas? May utang na loob lang ba siya? Oh, may mas malaking lihim na nag-uugnay sa kanilang dalawa. At habang papunta na si Zephyr sa mansion ng General, ano kaya ang matutuklasan niya roon na maaaring magbago sa kanyang kapalaran? Kabanata 1790, ang misteryosong mansion ng General. Alam na alam ni Wang Lei na wala ng anumang panganib si Zephyr. Bagamat hindi niya maunawaan kung bakit biglang bumaba ang fighting power nito, malinaw niyang nararamdaman iyon sa kanilang ugnayan bilang Panginoon at tagapaglingkod. Isang bagay ang sigurado niya. Maayos si Zephyr. At habang patuloy na lumalayo si Wang Lei, si Ming Ruyo ay nanatiling nakatayo sa lugar. Tila may malalim siyang iniisip. Maya-maya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Pagkatapos, mabilis siyang sumulyap sa isang direksyon. Swoosh! Daan-daang libong metro ang layo.
Isang malakas na tunog ng paghiwa sa hangin ang umalangaw-ngaw. Sa kalangitan, mabilis na lumilipad ang Nine Netherbird. Mataas ang ulo nito at puno ng mapagmataas na aura. Ang mga demonic beast sa ibaba ay agad na natakot. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na hamarang. Gitling-gitling-gitling. Samantala, matapos lumunok ng ilang pambihirang kayamanan, unti-unting naging matatag ang kondisyon ni Zephyr. Bumalik na rin sa normal ang kanyang mukha. Hindi na kasing putla ng dati. Sa tulong ng kanyang napakalakas na spirit energy, madali niyang natunton ang kanilang destinasyon. At sa kanilang harapan, isang napakalaking gusali ang unti-unting lumitaw. Matayog, marilag, at puno ng sinaunang aura. Ngunit hindi lamang ang laki nito ang nakakuha ng atensyon ni Zephyr. Sa paligid ng buong gusali, may napakaraming mahiwagang ron na kumikislap. Buzz. Unti-unting nagkakaugnay ang mga ito. At sa isang iglap, boom! Isang napakalaking runic formation ang tila nabuo sa paligid ng buong mansion. Para bang naging bahagi na mismo ng mga gusali ang napakalaking formation. Isang nakakatakot na aura ang kumalat mula rito. Kahit si Zephyr, na may napakalakas na cultivation, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panganib. At ang pinaka-nakakatakot, hindi pa siya nakakalapit. Malayo pa siya ng 10,000 metro. Ngunit nararamdaman na niya ang pressure. Gaano nga ba kalakas ang formation na ito? Gitling-gitling-gitling. Napakalakas ng mansion ng General. Mahinang bumantong hininga si Zephyr. Malaki ang posibilidad na ito na ang lugar na hinahanap natin. Habang nakatingin siya sa napakalaking gusali, lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ramdam niya na ang primordial space na ito ay hindi ordinaryong lugar. Sa katunayan, mas misteryoso at mas mapanganib pa ito kaysa sa mga lihim na lugar na napuntahan niya noon. Napakalawak ng primordial space. Napakarami ring hindi kapani-paniwalang kayamanan sa loob nito. At hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Zephyr ang tunay na pinagmulan nito. Ngunit may isang bagay siyang nararamdaman. May malaking posibilidad na malaki ang maitutulong sa kanya ng mansion ng General. Gitling-gitling-gitling. Pagkapasok ko rito, kailangan kong hanapin agad ang mga pambihirang kayamanan. Pinakamahalaga ang pagpapalakas ng aking katawan. Humigpit ang kanyang kamao. Kailangan niyang ayusin ang problema sa kanyang pisikal na lakas. Kung hindi, kung muli niyang maranasan ang nangyari kanina sa gitna ng labanan, maaaring maging kahinaan niya mismo ang kanyang katawan. Naalala niya ang matinding sakit na dumaan sa buong katawan niya. Parang bawat buto, bawat laman, bawat bahagi ng kanyang katawan, ay unti-unting dinudurog. Hindi niya gustong maranasan iyon muli. Kaya sa pagkakataong ito, kailangang maging mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa kanyang kapangyarihan. Gitling-gitling-gitling. Habang papalapit siya sa runic formation, unti-unting tinanggal ni Zephyr ang maskara sa kanyang mukha. Ngayon, bumalik na siya sa tunay niyang pagkakakilanlan. Si Zephyr, hindi na niya kailangang magsuot muli ng maskara. Kung ipagpapatuloy niya ang pagtatago, mas madali lamang siyang mapapansin ng iba. At higit sa lahat, ayaw niyang muling maakit si Yang Yunchen at ang iba pa. Sayang lamang ang oras sa pakikipaglaban sa mga taong iyon. Gitling-gitling-gitling. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. May napansin siya. Bagamat 10,000 metro pa ang layo. Gamit ang kanyang spirit energy, malinaw niyang naramdaman ang presensya ng napakaraming martial artist na nagtipon sa labas ng formation. At hindi ordinaryong mga martial artist ang mga ito. Malalakas. Napakalakas. Iba't ibang aura ang nagmumula sa lugar. Ibig sabihin, hindi lamang sila ang nakatuklas sa mansion ng General. May nauna nang dumating. At kung napakaraming malalakas na eksperto ang nagtipon dito, ano kaya ang kanilang hinihintay? Tahimik na pinagmasdan ni Zephyr ang napakalaking mansion. Hindi niya alam kung ang nasa loob ba nito ay isang napakalaking oportunidad o isang bitag na maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Palaisipan para sa manunood. Bakit napakaraming makapangyarihang eksperto ang nagtipon sa harap ng mansion ng General? Ano ang nakita nila sa loob? At higit sa lahat,
Kung kahit si Zephyr ay nakakaramdam ng matinding panganib mula sa runic formation kahit nasa malayo pa siya, ano kaya ang tunay na nagtatago sa loob ng mansion? Kayamanan ba ito na makapagpapalakas sa katawan ni Zephyr? O isang sinaunang lihim na matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating?